person. Pero nakikita natin na mahal na mahal ka nitong person mo. Yan o. Alright? For some of you, parang pwedeng hindi niya to ine-express or hindi niya ma-express ito sa iyo, mga kapiksi, pero gusto ng person mo na magkasama kayo forever. Or kung hindi pa kayo nagsasama right now, let's say for example, magkasama na kayo right now, gusto ng person mo pang forever yung relationship nyo. And kung hindi pa kayo nagsasama right now, gusto niya pang forever yung relationship nyo, mga kapiksi. Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran, Love Reading for November para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Pwede ma-pick up yung energy nyo guys, pwede ma-pick up yung energy ng person nyo, roles can be reversed. If in case hindi kayo naka-resonate dito mga kapiksi, try nyong panoorin yung video para sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. So, ito yung mga sitwasyon or energy sa sitwasyon na pinagdadaanan nyo right now with your partner or specific person. And with this, nakikita natin na parang you are entering a new chapter, a new stage sa inyong relationship mga kapiksi. Nagkakaroon ng healing, nagkakaroon ng parang nagle-level up yung inyong relationship with this engagement ring energy. And kasabay nito, or this is happening because habang tumatagal yung inyong relationship mga kapiksi, nakikilala nyo unti-unti yung isa't isa, yung pagkatao ng bawat isa. And syempre nadidiscover nyo lang naman yan kapag nagtatagal kayo dun sa relationship mga kapiksi. Kumbaga, you're learning to know more about the person and you're learning to accept yung person din, guys. Alright? And it works both ways. Vice versa, ganyan. Nakikilala mo siya, nakikilala ka niya. Tinatanggap mo siya, tinatanggap ka niya, mga kapiksi. And regardless ng mga flaws nyo and mga shortcomings, kayong dalawa parang nagkakaroon kayo ng agreement or parang mutual understanding na sige, ituloy natin to, i-push natin to, parang ganun. Nagkakaroon ng mga changes, excuse me guys, nagkakaroon ng mga changes, pero itong changes na to, this is for parang maturity, nagkakaroon ng some kind of maturity sa and growth sa relationship nyo mga kapiksi, and parang nare-realize nyo na how much you love each other, how much you can sacrifice para dun sa ikatatagal ng inyong relationship mga kapiksi. So, this is not always perfect, yung relationship nyo. Definitely, nakita natin or naramdaman natin na may mga pinagdaanan talaga. But, the good thing about this is, natanggap nyo yung isa't isa, nakilala nyo yung isa't isa, and tinanggap nyo yung isa't isa despite ng mga flaws nyo, and you are ready to accept and enter a new stage ng inyong relationship, knowing na ganun sila, realizing na mahal nyo yung isa't isa kahit na may mga problema pa, because why not, lahat naman nagkakaproblema sa relasyon. There's no such thing as perfect relationship, but you're making it work for you mga kapiksi. Alright, so nakikita natin na so far nakikita natin yung paglaban nyo sa relationship mga kapiksi. Okay? So, tingnan natin guys kung ano yung magaganap sa relasyon nyo, love life nyo ngayong November. Shuffle ko to guys. Hanapin ko yung energy ng love at saka energy ng Capricorn. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi?
Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail na kayo ng course. Sobrang ganda talaga niyan. And good news, no? Meron tayo guys ongoing sale until October 31. Magbibigay ako ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course, guys. So mag-avail na kayo. And meron din tayong email coaching. Guys, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, ito yung love energy, mga kapiksi. Tapos, ito naman yung energy ng Capricorn, guys. Alright? If in case na hindi kayo nakaresonate dito, try nyo panoorin yung video sa Sojok sa inyo, guys. Baka nandun yung energy. So, nakikita natin na this is combination ng both positive and negative. Pero mas lamang yung positive, mga kapiksi. Kasi yung sa negative, guys, nakikita natin na may mga conflict sa relationship nyo. And normal naman yun, no? Kasi, syempre, magkaiba kayo ng beliefs, magkaiba kayo ng pananaw, sometimes magkaiba kayo ng preference, diba? Upbringing. So, normal lang na meron talaga kayong conflict nitong person na to paminsan-minsan. Pero yung conflict nyo, guys, parang it's more on your head. Ibig sabihin, parang more on what's going on inside your head. Pag may nakita ka sa kanya, napansin ka sa kanya, parang iniisip mo na ganun siya, ina-assume, no? Pero hindi talaga nabibring up, hindi talaga pinag-uusapan, hindi talaga nasisettle. So, parang naisip mo lang, bakit ganun siya, bakit ganito, ganyan. Pero hindi mo naman sinusubukan sabihin sa kanya, tapos hindi nyo naman sinusubukan na i-resolve yung issue. So, parang nakahang lang yung ganong klaseng conflict nyo with this person. Pero nakikita natin na mahal na mahal ka nitong person mo. Ayan. Alright? For some of you, parang pwedeng hindi niya to ine-express or hindi niya ma-express ito sa iyo, mga kapiksi, pero gusto ng person mo na magkasama kayo forever. Or kung hindi pa kayo nagsasama right now, let's say for example, magkasama na kayo right now, gusto ng person mo pang forever yung relationship nyo. And kung hindi pa kayo nagsasama right now, gusto niya pang forever yung relationship nyo, mga kapiksi. Nakikita natin na for some of you, pwedeng LDR kayo nitong person mo, guys, kasi nakakaramdam ako ng some kind of homesickness, o kaya naman hindi kayo masyadong nag-uusap ng person mo, kaya parang namimiss nyo yung isa't isa, lalo na kung nagtatrabaho ka, ganyan. Baka hindi kayo madalas magkita ng person mo, kaya nandun yung nararamdaman natin na pagiging homesick sa isa. Pero I'm sensing na kung na-homesick ka sa kanya, na-homesick din siya sa iyo, mga kapiksi. And itong person mo, parang gusto niya na this person wants to make you happy. And kapag ganun yung relasyon, guys, kapag gusto kayong pasayahin ng person nyo, mahal kayo ng person nyo. Okay? Mahal kayo ng person nyo pagka ang gusto niya sumaya ka. So, if nararamdaman nyo yan, mga kapiksi, let's say for example, nararamdaman nyo na gusto kayong pasayahin ng person nyo, it means na mahal talaga kayo ng person nyo, mga kapiksi. And nakikita natin na talaga magkakaroon ng magandang progress yung inyong relationship. Yun ngang pagkakaroon ng changes, parang pumapasok kayo sa next level ng inyong relationship, mga kapiksi. Although nakikita natin na yung sinasabi ko na pagiging homesick kasi masyadong abala, lalo na sa trabaho. So, parang yun yung isa sa mga nagiging conflict or nagiging hindrance sa inyong relationship. So, especially kung yung person mo sobrang busy na, let's say for example, nasa managerial position siya, may hinahawakan siya mga tao, or malaki yung position niya sa trabaho. So, pag mataas kasi yung position, mas malaki yung responsibilities and obligations. So, talagang medyo nakaka-stress yun. So, kailangan nyong intindihin and kailangan nyong balansehin yung oras, mga kapiksi. Pero nakikita natin na
Yes, especially kung LDR, no? Yun nga, nakita yung sinabi ko nga sa inyo kanina na parang LDR kayo. And lumalabas din siya dito, mga kapiksi. Yeah, so yun yung mga nagiging cause na kung bakit hindi kayo masyado nag-uusap or namimiss nyo yung isa't isa. It's because yung iba LDR, tas yung iba kahit hindi kayo LDR, pero busy naman yung person mo dun sa kanyang trabaho. So, kailangan nyo lang guys magsuportahan sa isa't isa because this person, ginagawa niya yun, nagsisikap siya sa kanyang trabaho kasi gusto niya na maging dependable siya. Ibig sabihin, gusto niya na dumepende ka sa kanya. Gusto niya na siya yung maging knight in shining armor mo. Gusto niya na kaya niyang ibigay sa'yo. Lalo na kung alpha ka. Let's say, for example, pag sinabing alpha, yung medyo mas mataas ka sa kanya. Nagets niya ba yung ibig ko sabihin? May mga ganun eh. May mga ganun talaga na minsan may pagka-alpha yung kanilang partner. Yeah. So, gusto nila na parang hindi dahil sa ina-ignore nila yung pagiging alpha mo, pero gusto nila na pantayan or may ibigay sa'yo na hindi mo kayang ibigay sa sarili mo. Although, parang imposible kasi pag alpha ka. Comment down below guys if naiintindihan nyo ibig ko sabihin. Pag alpha kasi masyadong independent. Pero this person, gusto niya na maging ganun siya para sa'yo. Yung role na kayang-kaya niyang ibigay sa'yo. Yung magpapasaya sa'yo. Yung kaligayahan mo, ganyan. Alright? Hindi lang sa material na bagay, pero basta you get what I mean. Comment down below guys if naiintindihan nyo yung ibig ko sabihin, okay? So, this is a very happy spread yung nararamdaman natin sa inyo mga kapigsi. Ang tanging balakid lang sa inyong relationship is yung lack of time. Walang masyadong oras. So, kailangan nyo lang balansin lahat. Mag-set ng expectation sa isa't isa, ganyan. Kailangan magkaroon ng understanding, pag-usapan, ganyan. Okay? Alright. So, tingnan natin yung love advice para sa inyo or love message for you, mga kapiksi. Pwede kayo guys makinig ng mga relationship subliminals natin. Mga pampabalisa, pampamiss. Sa LDR meron din yung best LDR combo. Yan. So, lahat ng subliminals natin guys, libre sa YouTube. Pwede nyo i-combo-combo. Napakaraming success stories. Basahin nyo na lang. Kung gusto nyo magpa-customize guys, pwede rin. Mag-send lang kayo ng email. Okay? So, ayan guys. So, you deserve love. You are lovable. Okay? So, yan ang love message para sa inyo. And this is true for all mga kapiksi. Huwag nyo sasabihin na hindi nyo deserve to or hindi totoo kasi minamalas kayo sa pag-ibig. Don't ever tell that to yourself. Meron ako nababasa, minsan nagko-comment, no? Kapiksi ang malas-malas ko sa pag-ibig, okay? Palagi na lang ako iniiwan. You have that kind of belief kasi na-experience mo. Pero kapag hindi mo binago yan, mamalasin ka talaga. So, wag mo sabihin na malas ka sa pag-ibig, okay? You tell yourself na you deserve love. You deserve to be loved. You are lovable, no? So, i-comment yan sa baba, guys. I am loved and I am lovable, okay? Yun lang, ganun kasimple. I am loved. Kaibig-ibig ako. Yan. Kaibig-ibig ako. I am loved and I am lovable. Iniibig ako and kaibig-ibig ako. Yan. Gusto nyo talagang transliteration. Pero kahit yung simpleng salita, kaibig-ibig ako. I am lovable. I am loved. I am lovable. So, i-comment nyo yan mga kapiksi and gawin nyo yung bahagi ng inyong self-concept para talagang ma-experience nyo yung harmonious na relationship. Hindi lang sa specific person nyo, kundi sa life in general, mga kapiksi. So, deserve mo Capricorn ng tunay na pag-ibig. So, good job. Alright? So, comment down below if naka-resonate ka, Capricorn, sa reading mo. Ito yung ating 2024 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi. And see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.